Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang masaganang umaga po sa bawat isa. Muli, samahan ninyo ako sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Atin pong pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Leviticus. Ngunit bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Aming Diyos na naglalang ng lahat ng bagay sa mundo, Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbukas ng isipan ng bawat isa na nakikinig na iyong salita ngayong umaga. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang lubos naming maintindihan ang iyong mensahe na magbibigay sa amin ng kaalaman at ma-inspire kami sa tunay na purpose ng aming buhay. In Jesus' name, Amen. Atin pong basahin ang Leviticus 23:9-14 hango sa magandang balita Biblia na may pamagat na The Third Feast, First Fruits. Basahin natin. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng korderong walang kapintasan bilang handog na susunugin. Sasamahan ninyo ito ng 4 litro't kalahating harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog na pagkain at 1 litrong alak bilang handog na inumin. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa, hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghandog na ito. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa verse 10, muling pinaalala ni Yahweh ang utos niya sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises na ang kanilang unang ani o first fruits pagdating nila sa lupang pangako noong sila ay umalis ng Ehipto. Ito ang unang ani na ihahandog nila sa mga saserdote o mga pari. Sadyang ang Panginoon ay palaging nagpapaalala ng kanyang napakahalagang prinsipyo ng first fruits. Ano ba ang Feast of First Fruits? Ang Feast of First Fruits ay selebrasyon ng pag-alala sa milagro ng ginawa ng Diyos sa pagsunod sa pag-alay o pag-offer ng unang ani, paglalaan ng mga bagay na may halaga at may kaakibat na sacrifices. First fruits should be something of value kasi kinakatawan nito ang buong ani na paparating pa. Ang prinsipyo ng first fruit is that everything, whether man, animal, or harvest, must be for God and must surrender or offer to God as first fruits and the best. Wala itong kapintasan. Ang first fruit na una nating ibinigay sa Panginoon ay pagpapala din sa mga susunod na bahagi ng ating mga inaani. Ito ay susi ng patuloy na kasaganaan, hindi lang sa sarili kundi maging sa mga susunod na henerasyon o family lineage. If the first part of our harvest is surrendered to the Lord, the whole and succeeded harvest will be blessed. Ayon sa Roma 11:16, kung ang unang tinapay na galing sa minasang harina ay inihandog sa Diyos, nakahandog na rin ang buong masa. At kung nakahandog sa Diyos ang ugat sa isang kahoy, nakahandog na rin ang kanyang mga sanga. Nararapat lamang na sumunod tayo sa kung ano ang inuutos sa atin ng Panginoon dahil He gives favor to those who follow His command. Big favor ang binibigay ni Lord sa mga sumusunod sa prinsipyo ng first fruits. Tandaan natin na we must put God first in all aspects of our life.
Sa kasalukuyang panahon, ang first fruits ay tumutukoy sa ating unang work, unang business venture, unang pag-aari, maging unang anak. Napakahalaga na i-apply natin sa buhay natin ang prinsipyo ng first fruits. Ito ay maaaring time, talents, and treasure. Saliksikin natin ang ating puso. Ano ba ang nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon na may value sa iyo na kaya mong isurrender sa Panginoon? May sacrifices ka mang gawin, ngunit pag ang Panginoon ay nalugod and He finds favor in your first fruits offering, surely unexpected things may happen in your life, family, finances, business, and career. Giving our first fruits also means giving our best to God. Hinahayaan natin na si Lord ang mag-control ng buhay natin at ibinibigay natin sa Kanya ang buong pagtitiwala. Hindi tayo nagtitiwala sa ating lakas, kundi sa lakas na nagmula sa ating Diyos. May 3 puntos na dapat tandaan sa prinsipyo ng first fruits. Una, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat-lahat ng ating pangangailangan dahil sa Kanyang natural na kabutihan. Pangalawa, unahin natin ng Diyos higit sa lahat. Give the Lord the first and the best harvest or offering we can have. Pangatlo, ang Diyos ay may divine promise sa bawat isa sa atin na malugod na sumusunod sa Kanya. Ang higit pang harvest o pagpapala na matatanggap para sa atin at sa susunod na henerasyon o angkan natin. Sa awit 24, 1-2, ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. At tandaan din po natin ang Kawikaan 3:9-10. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa Kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ang Panginoon ay nagtuturo sa atin ng pagtatanim at pag-ani upang alalahanin natin ang kabutihan at pagpapala sa atin ng ating Diyos na buhay. Anumang mahalaga sa atin ay talaga natin sa Diyos upang magkaroon ng karapatan ng Diyos na pagpalain iyon. Lagi nating tandaan ang Feast of First Fruits sa pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Sa Diyos ang papuri sa Kanyang mga salita. Samahan niyo po ako sa ating pangwakas na panalangin. Maraming salamat, Ama, sa iyong salita. Nawa ay tumimo ito sa puso ng bawat isa at maging inspirasyon ang iyong pag-ibig sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa iyo na nakarinig at napagpala ng salita ng Diyos. Ako po si Elder Sally Rios ng CRC Makati. Muli kitang inaanyayahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga at samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya ninyong ibahagi o i-share sa inyong pamilya at kakilala upang makaranas din sila ng pagpapala ng Diyos. Enjoy your day and God bless.